Paano po ba nagtapos ang imperyo ng Assyria? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Zienro Cervantes, G. Bass, and Norma Gonzalvo. Maraming salamat po sa inyong mga comments and pagsuporta dito sa ating mga devotions. Na pag-aaralan po natin ay ang huling bahagi ng Book of Nahum. Ang series po natin ngayon ay Bible Characters Edition. Kaso nga lang po pagdating sa mga prophets, wala namang mga description na bihira, no? Kakaunti lang yung mga description ng mga katangian ng mga prophets. Pero makikita natin ano yung propesiya nila. So dito po sa Nahum, ang prophecy po o ang propesiya ng Book of Nahum ay ang pagbagsak ng Nineveh. Now, nasan po ba ang Nineveh? Yan, nakita niyo yung mapa natin, no? Nilalagyan ko na ng mga landmarks para mas mabilis nating matagpuan. So, yung Nineveh po ay nandito sa bahagi ng Iraq, sa Mosul. At ito po yung Nineveh. Yan, yung area na yan. Malapit po yan sa ilog ng Tigris. Yang ilog po ng Tigris na yan, yan po ay isa sa kadahilanan kung bakit bumagsak yung Nineveh. Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Now, yung Nineveh po, ganito po yung itsura niya. Long time ago, it was a beautiful city. And masasabi natin na one of the wonders of the world. Napakaganda talagang city. Kaso nga lang, napakasama ng mga taong nakatira dito. So ano po ba yung reputasyon ng mga Assyrians long time ago? So the reputation of Assyria, ancient records and relief carvings reveal mass deportation. So pag may sinakop silang isang lugar, hindi sila madiplomasya. Mahilig po ako sa history, pero napansin ko yung Assyria, hindi masyadong madiplomasya. Talagang terror. Kumbaga sa panahon natin ngayon, mga terrorist. Napakasamang kultura. So, pag sinakop nila yung ibang lugar, ang practice po nila ay mass deportation. Kaya nga po nung sinakop nila yung Northern Israel, dineport nila yung mga tao ron. Public executions, torture of prisoners, forced tribute, ruthless military campaigns. Yun po kasi yung strategy talaga nila. Actually, nung ginagawa ko tong image na to, hindi pati yung AI na ginagamit ko hindi ma-imagine hindi kayang isama dito yung kabrutalan. Yung kasi yung policy ng ibang mga AI, no, hindi pwedeng ipakita yung mga brutal. Pero sa totoong artifact po, ganito talaga yung mga Assyrians, no, mga impalers. Pag meron silang mga nahuli na mga kriminal, mga kaaway nila, tutuhugin na talaga nila ng parang ganyan para talaga yung fear, yung terror, maramdaman ng mga tao walang magrebelde sa kanila. So, ganyan po yung mga Assyrians. And because of that, sabi po ng Book of Nahum, Nahum chapter 3, ito na po yung last chapter ng Nahum. Woe to the city of blood, full of lies, full of plunder, never without victims. Kahabag-habag ang lungsod ng Nineveh. Ito ay puno ng kasakiman at kasinungalingan, lungsod ng mamamatay tao at hindi nauubusan ng mabibiktima. And sabi po rito sa verse 5, I am against you. Inulit niya yung sinabi niya dun sa chapter 2, no? I am against you, declares the Lord Almighty. I will lift up your skirts over your face. I will show the nations your nakedness and the kingdoms your shame. Now, ito po yung mga katuroan natin ngayong araw. Unang-una po, success should not be measured by wealth, but by where you stand before God. Yung katagumpayan po mga kapatid, hindi dapat ito natin sinusukat sa yaman, karangyaan, yung kaunlaran. Kasi pag tinignan nyo nga naman yung Nineveh, actually pati sa Book of Nahum, makikita nyo mga merchants nila kayayaman. Kayayaman ng mga business people dito sa Nineveh. Kaso nga lang, punong-puno ng pang-aabuso. So, masasabi natin na yung Nineveh during that time, it was the superpower nation at that time. Pinakamakapangyarihang bansa during that time. Very strong yung military, lalo na sa panahon nila Sargon II, Tiglat-Pileser. So,
masasabi mo na successful sila, no? From the perspective of ordinary citizen. Pero pakatanda natin mga kapatid, ang success, hindi yan nakabase sa kung paano tayo tinitingnan ng mga tao or ano yung estado natin sa harapan ng mga tao. Yung success ay kung sino ka sa harapan ng Diyos, hindi kung anong meron ka sa paningin ng tao. So success should not be measured by wealth, but by where you stand before God. Ano ba yung status mo sa harapan ng Diyos? Ikaw ba ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos? Then you are successful. Pero ang Diyos ba natutuwa sa iyo or hindi natutuwa sa iyo? You're not successful. Ganun lang kasimple. Yung Assyria, very powerful, napakaunlad, pero hindi natutuwa ang Diyos sa kanila. That is not success. Hindi katagumpayan yon. Point number 2. Unrepented sin will eventually lead to public shame. Yung kasalanan na hindi pinagsisisihan, hindi tinatalikuran, naalala nyo, no? Si Lord pinadala si Prophet Jonah rito, tapos nagsisi sila. And because of that, God preserved them. God sustained and helped them. Pero eventually, bumalik sila sa kanilang kasamaan at hindi na sila nagsisi sa harapan ng Diyos. At yung mga bagay na kasalanan na nakalista rito, yung chapter 3 po kasi ng Nahum, makikita nyo talaga, makikita nyo doon yung kasalanan ng Nineveh. So, during this time, sabi ng Diyos, kung hindi nyo pagsisisihan yan, talagang mauuwi ito sa judgment. At dito po sa Nahum chapter 3 verse 5, nilarawan dito kung ano yung gagawin ng Diyos. Sabi dito, I'm against you, declares the Lord Almighty. I will lift your skirts over your face. I will show the nations your nakedness and the kingdoms your shame. Sa Tagalog po, sinabi ng Panginoong makapangyarihan, mga taga-Ninive, makinig kayo. Kalaban ko kayo. Kaya hihiyain ko kayo sa harap ng mga bansa at mga kaharian. Maihahalin tulad kayo sa isang babaeng itinaas ang damit hanggang ulo at nakita ang kahubaran. So, nakita niyo yung image, yung Nineveh na hindi tumatalikod sa kanyang mga kasalanan, itataas yung, parang yun yung image, itataas yung palda Tapos ilalagay sa mukha, tapos makikita yung kahubaran. So, ano pong sinasabi rito ng Diyos? Lahat ng mga kasalanan mo, ihahayag. You will be exposed. You will be revealed. Kaya sabi rito sa puntos natin, no, unrepented sin will eventually lead to public shame. Pag meron tayong mga kasalanan na tinatago at hindi natin pinagsisihan, hindi natin tinatalikuran, ang ending niyan, public shame. Tingnan niyo po, maraming mga taong korap, taong masasama na nahayag yung kanilang korupsyon at nauuwi sila sa yung tinatawag nating public shame. Nakakahiya. Ganun din po sa atin, no, sa mga personal nating buhay. Pag hindi natin in-expose yung ating sarili sa liwanag ng Diyos, mauuwi din tayo sa public shame, sa kahihiyan. Point number 3, God shows no favoritism. He judges everyone by the same standard. Dito po makikita natin na ang Diyos, walang favoritism, walang favorite na bansa. Hindi porket tinawag ng Diyos yung Israel mula sa pagkalipan sa Ehipto ay sila na yung favorite ng Diyos. God does not show favoritism. Makikita nyo po rito sa maraming mga talata sa Biblia na pinalayas ng Diyos yung mga Canaanites dahil sa kanilang kasamaan. Pero nung yung Israel yung naging masama, pinalayas din sila ng Diyos. Sinong ginamit? Mga Assyrians. Pinalayas yung Northern Kingdom. Sinong ginamit sa Southern Kingdom ng Israel? Yung Judah, yung mga Babylonians. Pero yung Assyria at Babylonia, by the same standard, pinarusahan din ng Diyos. Meaning to say, mga kapatid, ang Diyos hindi nagbabago ng standard. Yung tao ang nagbabago. Pero tanda natin, hindi tayo favorite ng Panginoon. No? Pag tayo nagbago, pag tayo tumalikod sa Diyos, by the same standard, yung standard ng Diyos, yun yung gagamitin niya against us o against the unrepentant. So, paano po natin ito isasabuhay, mga kapatid? Unang-una po, stop living with double standards. Kung tayo merong dalawang standard,
meron tayong standard sa ibang tao na mataas, no? Lagi nating sinisita yung ibang tao, pero yung standard na yun, hindi naman natin ginagamit sa ating mga sarili. Kumbaga, bato na tayo ng bato sa iba, pero yung sarili nating pagkakamali, hindi natin binabato. Double standard yun. Or pwede naman na yung ibang tao, para sa mga anak, no? Minsan yung parents may double standard. Sa favorite na anak, okay lang maglayas, okay lang umuwi ng gabi, okay lang sumagot-sagot sa magulang. Pero ibang anak, kapag sumagot ng medyo pabalang, pinapalo agad. Pinaparusahan agad. Double standard yon. Dapat meron lang tayo isang standard. Ganon rin sa ating pamumuhay, ang standard natin isa lang, yung Bible. Yan lang ina-apply natin sa ating mga buhay. So we don't live a double life. Isang klase lang ang pamumuhay natin. At yung buhay natin ay ina-adjust natin every day according sa mga teachings, mga katuruan ng Biblia. Pangalawa po, stop envying the success of the wicked. Huwag natin kainggitan yung katagumpayan ng mga masasama. Yung Nineveh during that time, yung mga merchants nila, yung mga business people nila, nakasulat po yun sa Bible, no, napakayaman nila. Pero nilarawan sila sa mga grasshopper, sa mga locust, na sasalantain nila yung ibang lugar, papakinabangan nila, abusuhin nila yung ibang tao, tapos yung yaman kakamkamin nila. Mga kapatid, hindi natin kinainggitan yung mga seemingly maunlad sa buhay, mayayaman, na hindi naman namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Na minsan kasi inisip natin, ang tagumpay-tagumpay naman itong tao na to, no? May-ari siya ng pasugalan, no? Hindi ganoon, dapat nga nahabag tayo sa kanila eh. Because success is not measured by what you have, but who you are before God. Sino ka ba sa harapan ng Diyos? Nandun yung tagumpay. As long as namumuhay ka ng ayon sa kalooban ng Diyos, matagumpay ka. Pero kahit ano pang unlad mo, kahit katulad mo yung mga Ninevites long time ago, nakatira ka sa main city, sa most powerful country in the world, nandun ka sa isang lugar na tanyag ka, pero kung hindi nalulugod ang Diyos, you're not successful. And number 3 po, stop hiding your sins. Instead, confess and repent. Kung meron man tayong tinatagong mga kasalanan, hindi natin tinatalikuran, nawa yung Book of Nahum magpaalala sa atin na yung Diyos, long-suffering. His patience is long. His patience is, unimaginable, na sobrang haba ng pasensya ng Diyos. Pero tandaan natin, merong katapusan ang pasensya ng Diyos. Bakit? Meron siyang righteous judgment. Hindi pwedeng yung isang taong masama magpatuloy sa kasalanan tapos walang judgment ang Diyos. Nauubos ang pasensya ng Diyos. And the Book of Nahum says, kapag dumating na sa sitwasyon na naubos na yung pasensya ng Diyos na inilaan para sa isang tao o para sa isang bansa, yung judgment ay ipapataw niya na. So stop hiding your sins. Instead, confess and repent. Ano po yung confession? Yung confession, ito yung sinasabi mo yung kasalanan mo sa harapan ng Diyos. Or pwedeng sa fellow believers, kapwa mananampalataya, sabi ng Biblia, confess your sins to one another. Bakit? Ina-expose mo yung sarili mo sa iba para maging accountable sila sa iyo. So, confess and repent. Hindi sapat na i-confess mo. Kailangan mo ring talikuran. Kailangan nating talikuran ang ating mga kasalanan. Now, para po sa ating discussion, if God were to expose your life right now, yung kagaya nitong sinasabi nito, I will lift your skirts over your face and I will show the nations your nakedness. I-expose ka ng Panginoon right now. Papakita ang iyong kahubaran. Tanong, anong makikita ng mga tao sa iyo? If God were to expose your life right now, what would people see? At para po sa ating dive deeper, i-summarize po natin yung Book of Nahum. And i-share ko po sa inyo yung historical background ng Nahum kasi napakadami pong hindi ko na mention dito. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, search my heart and reveal any hypocrisy that keeps me from walking faithfully before you. Help me to live with integrity, honoring you both in public and in private.
Guard my heart from envying the temporary success of the wicked, and teach me to find true joy in knowing and obeying you. Give me the humility to confess my sins honestly and in the courage to turn away from them in genuine repentance. Transform my life so that it reflects your holiness and brings glory to your name. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakatutok po dito sa ating daily devotions. Kung kayo po mayroong natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.